Good day mga ka-wild. Andito po tayo ngayon sa Santa Cruz Beach kung saan pinuntahan natin dati, yung last week. At saka welcome to my channel, Wild Love TV. Ako po si Kuya Ding RD Francisco at kasama ko si Julius Garutso. So andito tayo ngayon sa area kung saan nakikita natin dati yung ang daming basura. So kung naalala niyo ang mangroves na ito, yung andito sa likod ko nung last video ko na pinapakita ko yung daming basura sa seashores. Pero ngayon mga ka-wild, na-amaze talaga ako nung pagpunta namin dito, dinalhan pa namin ng maraming sako. Pero wala na talaga yung mga basura. So I think naanod na siya at titingnan natin ngayon ang mga ibang lugar or ibang parts ng seashores dito. Kung ano pang meron at baka meron pa tayong makikitang mga amazing part of this beach. So facing ito sa east side, nung kabilang side nito ay yung Santa Cruz Beach na makikita sa San Jose Dinagat Islands. So itong beach na to ay pagmamay-ari na ng local government unit at patuloy nilang pinoprotektahan yung kalinisan ng nasasabing beach para naman po sa mga turista na bibisita dito. So itong part na ito ay patuloy pa rin pong walang nagmamay-ari. So government property this area. So kailangan protektahan po ng mga tao. So sige guys, tingnan natin yung ibang part ng area dito po sa coastal between Santa Cruz and San Jose Dinagat Islands. So we still here at this beach area. So nakikita natin ang linaw ng dagat at wala nang mga basurang nasa paligid dito. Pero according to the scientist, habang ang dagat ay nakaobserbar ng malaking alon, ang mga lupa sa gilid dito ay nag-erode katulad nito, yung nakikita natin sa likod. At itong parang na medyo na parang napasok dito. This is a part of a coastal area na kung saan makikita natin yung bagong erosion talaga na nasa likod nito. Maybe slight of landslide, pero hindi naman talaga landslide yung nangyari. So when the waves hit that area, so yung lupa posibleng bumaba dito, yung pagka hit talaga ng dagat. It is possible na kung palaging ganito ang mangyayari, maybe someday may kakaiba talaga, yung may pagbabago talaga na mangyayari sa mga seashores. This is a part of a change to the world. Maybe everyone could help to prevent the pollution para naman kahit man may mga natural na mangyayari sa mundo tulad ng mga erosions, at least wala namang maraming basura na nakapulyot dun sa mga animals or mga living organisms na nasa dagat, na kung saan dun din tayo kumukuha ng mga kinakain or mga pangangailangan natin sa araw-araw. Here, kung makikita natin iba't ibang uri ng bato ang andito. I think hindi naman to stalagmite. Ito sa mga Cebuano tinatawag ito na bantilis. Yung anditong mga rocks po, pero may iba't ibang uri ng rocks dito na marami namang mga minerals. So I think this place mga 20 years na siguro na naging ganito to.
Parang naging kuiba na siya, pero ito kuiba. So it's really amazing. How can you imagine that nature can provide this creative kind of stone, the rock formation here? Tingnan nyo, amazing talaga yun. Para siyang ginawa, para siyang handmade or man-made. Maraming nagsasabi na itong bato na to, I didn't know the real name of this stone, pero sa Cebuano ito tinatawag na bantilis. Sabi ng iba, ang batong ito ay may nakahalong gold. So I'm not sure, pero daming nagsabi na ganyan, na meron dang gold na nakahalo sa batong ito. Yan, ang dami. Pero that stones or rocks is along the shore. Along the shore. Ayan, fresh water. Ng weather or sa change sa monsoon dito sa Pilipinas, yung alon sa dagat ay paiba-iba din yung agos. So ngayon, very amazing talaga guys, dahil yung basurang nakikita natin last 2 weeks ay wala na talaga ngayon. Na-amaze kami kung saan na inaagos yun, pero I know na hindi talaga inabitan yun ng coastal cleanup. Dinalahan na talaga namin ng sako. At saka maraming salamat doon sa unang vlog ko dahil yung hingi sako challenge, dahil ang daming nagbigay ng sako. Umabot siya ng 78 lahat, dahil 73 yung sako at saka 5 yung cellophane. Pero pwede pa siyang lagyan ng basura. Gagamitin sana namin ngayon yung kalahati kasi ako lang yung mag-coastal cleanup. Pero na-amaze talaga kami dito kasi wala na talaga yung mga basurang nasa seashore. Siguro inanod na, ando na sa ibang lugar. So I hope na sa ibang tao dyan na mayroong seashore sa inyong mga lugar, yung mga basura na makikita niyo tuwing seasons, I hope or I wish na i-coastal cleaning nyo talaga, dahil sa pag-change ng season, pag-change ng forma ng dagat, yung tidal position, ay inaanod niya yung mga basura. Kaya kailangan talaga, tuwing makikita yung mga basura dyan sa seashore, dapat kailangang i-coastal cleaning. Sa susunod na mga araw siguro, hindi lang ngayon, kung makikita natin ulit yung mga basura when we visit this place, dadalhan na po namin ng maraming sako para naman po talaga ma-coastal cleaning siya. So guys, I hope na suportahan niyo po yung vlog ko. At saka don't forget to subscribe and hit the ring bell notification para naman po updated kayo sa mga bagong video namin, para lang naman to sa environmental protection, para naman po ma-reserve natin yung wilderness o yung kalikasan sa mundo, at saka meron matitirang wildlife or nature para naman po susunod ng mga henerasyon. Ako po si Kuya Ding, ang inyong host dito sa Wildlove TV. Maraming salamat at magandang araw.